Is the MILF just like the one before? If they were given a chance on governance, will it be like before? Is it worth giving chance for these people to really prove themselves? Kung mag-fail yung usapin ngayon ng pangkapayapaan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at saka ng GPH, ano na ang mangyayari? Mababaliwala na ba yung struggle ng Bangsamoro? Magkakaroon ba talaga ng realization yung usapang pangkapayapaan? Yung bakwit, ma'am, tulad namin sa amin lang na pamilya, ma'am, magbakwit ka man lang na walang laman yung bulsa mo. May dala ka bigas pero 4 na salmon lang, hindi ka man lang makabili kaya wala kang pambili. Tapos nagamasakit pa ako, yung kambal ko nagsakit, yung panganay ko nagsakit, hindi kami makabili ng gamot kaya wala nga pambili. Nakasanayan na namin yung kahirapan na ayaw lang sana namin magbakwit. Gusto ko sana mula pagliit ng mga anak ko, ma'am, tapos hanggang pagtanda nila na dito na lang kami, tapos ayaw ko yung kaguluhan, ma'am. Wala kang makuha dyan. Even though wala pang political solution na pagkasunduan, mayroon ng mga fruits na nararamdaman ng mga tao. So that is why we agreed to have a rehabilitation and socio-economic development program, and that was actually the birth of the Bangsamoro Development Agency. We created the Bangsamoro Development Agency as a development agency of the MILF. This has produced very positive impact to the people, and it motivates them to support the peace process. As we do peace negotiation, you strengthen and make sustainable your efforts. That means you don't only talk about what you plan to do, you already give the communities a little advance foretaste of what can become a bigger effort if you finally come to a final peace agreement. So this is the concept of a Mindanao Trust Fund. For 20 years, nag-struggle po kami ng tubig. Makikita po ninyo sa aming barangay, puro deep well. Minsan po yung deep well na yun, nawawalan pa ng tubig. So kailangan namin pumunta sa sapa para makapaglaba. Ang proyekto pong tinulong sa amin ng MTF-BDA is water system, common po muna, tap stand. After a year, naging level 2. Level 2 is may mga direct pipelines na po from the main line to the households. Sa loob lang po ng Barangay Upper Campo Islam, meron na po kaming at least 120 households na nakatap ng direct pipeline po. Sa tap stands, may mga adjacent barangays po kaming pumupunta na nagdadala po ng motor na containers. Ang sarap tignan pagka umaga, ma'am, na nakahilera po sila sa tap stand. Tungod kay kaniadto manggod, ang amuang mga produkto maglison mi og pagpagawas ngadto sa lungsod ug ngadto sa mga komprador. Ang mga bata nga mo eskwela magkalapok inig sulod sa eskwelahan ug adunay mga buros nga amuang dayungan isulod og bukag o biaw aron lang makaabot sa center. Karon ang tire na avail gikan sa MTF 1,228 meters na kini. Mga tao nga moagi kada adlaw
Umaabot sa mga 3,000 kapin ka mga tao. Dili na sila magka-lapok-lapok o na sila yung mga produkto, dali ra gid nila mapagawas. The achievement of Sadyaha Trabang sa Moro, we able to identify the target beneficiaries na talagang hindi pa ito naksis ng gobyerno. Intended for livelihood, health, and education for the complete affected areas in Mindanao. Ang pagkakaalam ko po dyan sa Bangsamoro peace process po, sa Manila lang po yan. Pero nalaman ko po na para po pala yan sa mga katulad namin po na mahihirap. The BDA or the MILF is not only doing services and doing implementation of community projects inside the camps or within the bases, but more especially in mixed communities that are composed of IPs and even Christian settlers. Diri sa Barangay Sambulawan, simple lang ang mga tao diri. Na kami tulo ka tribo, Maguindanao, Bisaya at saka Sobano. Ang mga Bisaya mahadlok sila Muslim. Kay pag inog Muslim, muklo, muros ana. Then kami pud sa una mahadlok pud mig Bisaya kay mig ilaga. Oo, ana. Kadugayan pagkandak ni mga hapsya mga training nakasabot na sila nga maayo ang tumong sa BDA, Bangsamoro Development Agency. Importante magkahiusa ang BLGU, community, BDA, MLGU para ma-improve ang barangay. Unang project ko po is hindi ko katribo. Doon ako po na-assign sa lugar na magkaiba yung kultura namin. Medyo na-feel ko talaga na hindi ako welcome sa area. Pero nung nag-conduct kami ng values transformation training doon, unti-unti kong nakuha ang loob ng tao doon. May fear lang talaga sila sa bawat tao na pumapasok doon na hindi nila kilala. It was really the commitment of the Community Enterprise Development Officers or CEDOs who have repeatedly visited the community, brought the real assistance which was visible and convinced that this time the support coming is something to be trusted. This is an important social capital on which we could only bring the technical assistance needed. Dahan-dahan tayo umaangat, yung gumaganda yung barangay natin kasi yung pag-uusap ng MILF as a gobyerno is sincere yung both sides. So sa palagay namin, ito na yung umpisa na maging tahimik na tayo, so hindi na tayo maka-evacuate, so manatili tayo sa barangay, ma-develop natin yung barangay. Kasi kung nag-aaway, wala tayong development talaga dyan na mangyari. Development is a process of increasing capacities so that people can have options to lead long, happy lives. Every community has capacities, so you just have to look for those capacities. You enhance them, or if they don't have specific skills and capacities, then train people. Ang pinaka-importante na mga itulong sa amin is training management. Kahit isa ka bundok pa ang pondo na ibigay sa amin kung wala kaming training manage, mawawala yun. Pero kung may training kami sa pag-manage, marunong kami mag-manage, kahit kunti lang, hindi posible na maglaki. Ang pinakamalaking naitulong ng PLID sa amin, mga kababaihan sa Mamaanon ay yung pagbigay nila ng training at saka yung mga equipment. Sa business plan namin ay pinakailangan naming mapalago para lalong makatutulong sa mga ibang kababaihan. Hindi mahirap ang cash in, cash out. Nakakalibang to, ma'am. Siyempre, kwarta kasi ang binibilang mo eh. Before, wala po kaming alam paano mag-manage ng water system. Kasi ordinaryong tao lang po kami sa community.
Ngayon po, may mga books na po kami. May CPP, CPR, books of assets, may mga liquidations na kami, income statements. Lahat po tinuro yun sa amin. Now, kumikita po kami ng from 28 to 31,000 a month. Doon po binabawas yung sa kuryente namin, office rental, supplies, operation and maintenance. May mga charity po kami, may mga binibigay kami sa masjid. Ang Bangsamoro Development Agency, nagsimula po yan as a small band of medical volunteers. Noong 2006, pumasok ang MTF para magbigay ng financial and technical support sa Bangsamoro Development Agency. Kinakapacitate ng MTF ang BDA at the organizational level para magkapag-capacitate din siya at the grassroots level. After a year, doon na nakita ng mga other partner na potential partner ang PDA. Especially when we conducted development plan. Almost all national agencies of the government and then international donors tumulong sa BDA in formulation of development plan. This is where the true nature of the MILF is really revealed. The MILF is not just a band of Armalite-carrying people, but people who are fighting for a cause. And the cause is for the development of their communities. Firstly is we have to understand the concept of MILF camps. These are really communities because of the war between the Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front. So expectedly, there were no development being introduced in that area. Alam mo naman na nandito sa loob ng kampo na yung mga miyembro namin is naiilang pa rin sa mga proyekto kasi iniisip nila na baka naman patibong na naman yung mga proyektong ito. Kaya nga malaki ang pasasalamat namin sa Mindanao Trust Fund sa totoo lang. Kasi unti-unting nawawala yung haka-haka namin na baka hindi mapapatupad yung mga proyekto. Sa ngayon kasi nakikita namin na nandyan na. Nawi-witness ko yung mga bata tumatawid ng Pulangi, bangka lang yan siya na maliit. And it cost 10 pesos per person para lang makatawid. Bali po 20 pesos per day po yan siya each. Para sa isang magulang po na walang matinong trabaho, pahirapan po yun. Pinili po namin yung bridge kasi po ito po ang nakikita naming agarang solusyon. And I stand for my community. Ayaw namin ma-fail po yung nagbigay ng gift na to sa amin. Gusto namin po ito masustain. Gusto namin palaguin. Noon ma'am, yung Maguindanao at saka IP ma'am, parang hindi sila magkakasundo. Mula nang magkaroon ng organisasyon ng barangay namin, parang natutunan rin nakiisa yung Tiduray at saka Maguindanao. Sa ngayon po, yung mga IP, nakapag-asawa na rin ng mga Maguindanao. I-cite natin itong Sanyag. Tribe people ito. Iba ang kultura, iba ang kuwan itong halimbawa IPs, iba itong mga Muslim, iba itong mga Christian settlers. Mahirap ito dalhin ng mag-iisa ka. Kailangan mo ang kasamahan. Hindi ka mabuhay ng mag-isa ka. Ako po, natapos po ako ng high school graduate lang. Sabi ko, paano po yun mang? Hindi na ako mag-aaral. Sabi niya, hindi na kasi wala na tayong pambayad sa school. Sabi ko, punta na lang ako sa bukid para maghanap buhay. Dahil sa ALS, natuto ako magsulat, magbasa, pakisama sa kapwa. Kung may pagkakataon lang, ma'am, gusto ko makapagtapos sa isang pulis. Yung mga combatant na MILF, dahil sa wala ng gulo, naaasikaso na nila kung yung mga lupang sinasaka nila.
yung mga lalaki na ang nagtatrabaho na. Iba rin ang lalaki na mismo ang nagtatrabaho dahil yung baril nila ay nasa tabi pa kasi wala mang treatment din. Itago mo na lang muna ang baril mo, magtrabaho ka na lang. Malaking pagbabago na yon. Dati-rati, itong mga commander na to, nasanay na mag-utos lang. Gawin mo to, gawin mo yan. Pero this time, nasanay sila na bago nila ipagawa ito sa mga tao, ipaliwanag bakit kailangan natin itong gawin. Sa totoo lang, nung nag-umpisa yung project na to, pati tuhod ko, heart ko nanginginig. Siyempre, mga combatant to mga high-ranking officials. Pero gustong-gusto nilang matuto dahil alam nila na ito na yung pagkakataon na mabuo rin yung tiwala sa kanila ng komunidad, ang tiwala sa kanila ng partner. The Mindanao Trust Fund has brought together a large group of partners, both the government, the MILF, as well as the international community. And this has been a way that the international community has been able to show sustained support over more than 10 years for the peace and development agenda in Mindanao. Peace is fundamental for economic development. If you don't have peace in the region, you cannot develop. You can go down, you can build the bridges, you can build power plants, but you have the risk that they will be blown up the next year or the next month. To go in and try to build peace in Mindanao for us is key for the development, not only for the region, but also for the country as such. The concept of regional stability is very important to Australia, given people at the grassroots level the ability to improve their livelihoods, to design projects that their communities will get a very direct benefit from. So it's driven by them and they can see the improvements in their lives. If you don't have local buy-in, the aid is not going to be effective. And so the trust fund and the way the process was implemented, I think a good way forward to ensuring that the local partners did feel that ownership. The MTF is not the end in itself. It was actually just to capacitate, to train, and to orient people that if they themselves do improving their own lives, then it can be better sustained. The bigger work will be implementing the comprehensive agreement on the Bangsamoro. And thanks to the MTF, the level of trust now is totally different from the level of trust when this was at its early stages. We live in the community. This is our community. This is our people. This is our homeland. Whether there is a signed peace agreement or there is none, we will continue to serve. That is our responsibility